Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoong may likha sa ating buhay. Sa ating puso tanggaping manunubos, ang Diyos, salitang naging tao. Sumapit na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang buktong na anak. Kaligtasan ng sanlibutan, maghanda, darating ang Panginoon. Ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoong may likha sa ating buhay. Sa ating puso tanggaping manunubos, ang Diyos, salitang naging tao. Nang sakdal linis kami ay ihingi sa Diyos Ama namin, awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa huling gabi tayo sa simbang gabi, sa nobina natin para sa mahal na Birhen Maria, sa ating paghihintay ng pagdating ng pag-alaala natin sa kapanakan ating Panginoong Jesucristo. Isama natin sa nobinang ito, sa simbang gabi, ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nazareno, kayong mga nakiisa sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo, at ang mga na-cross-posting na mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang ating pakikiisa sa mga naghihirap ngayon dahil sa nasalanta sila ng bagyong si Odette sa Visayas at Mindanao at Palawan. Isama rin natin sa misang ito ang ating programa para sa simbahang sinodal at panghuli na intensyon para sa magkaroon tayo ng mabuting pagrespondi sa pandemya ng COVID-19. Mga minamahal kong mga kapatid, sinasamahan natin ngayon si Zacarias sa pagbati niya sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon, ang araw ng tagsibol na maghatid ng liwanag sa sangkatauhang na suklaban ng kasamaan at kamatayan. Kaysa ng mga patriarka, propita, hari, mga dukha at mga makasalanan at ng buong sangkatauhan na naghahanap ng tanda ng kaligtasan. At ngayong nababanaagan na natin ang mga unang sikat ng bukang liwayway, tunay na ganap ang ating pagdiriwang sapagkat paririto na ang kaligtasan natin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, amitin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwa sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat. Makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nililipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa, at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila, tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka, sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa sambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwit-win ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ng Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propita nung una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway. Upang walang takot na makasamba sa Kanya,
at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propita ng kataas-taasan sapagkat maunang ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po mga kapatid ko ni Kristo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Nasa huling araw na tayo, huling gabi pala, hindi araw. Huling gabi na tayo sa ating simbang gabi. Simbang gabi na atin pong binigyang papuri at papugay si Santa Maria Birhen habang siya ay naghantay sa kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang ating poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating poong Jesus Nazareno. Ang Christmas, ang Pasko, ay hindi po magkaroon ng saysay, hindi po magkaroon ng kagandahan at hindi po magkaroon ng tunay na kahulugan kapag wala ang ating poong Jesus Nazareno. At ngayong araw, ngayong gabi na tinatawag na ikasyam na araw ng ating misa sa simbang gabi, ang ating pong focus ngayon ay ang paghahanda at magpadala ang Diyos ng tagapaghanda sa ating Panginoong Jesucristo. Ang propita na siya rin ang ating patron, si San Juan Bautista. At ngayon, siya ay binibigyan ng papuri. Siya ngayon ay binibigyan ng tunay na mahimala na pagpokus. At ang Diyos ay pinupuri ni Zacarias ng kanyang ama. Ang atin pong unang pagbasa na mula sa pangalawang aklat ni Propita Samuel, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 16. Ito yung pangako. Pangako sa lahi ni Haring David, pangako rin sa lahi ni Abraham na darating ang isang tunay na tagapagligtas na kung saan magkaroon din ng kaluwagan, magkaroon din ng kaligtasan ang bayan ng Israel. Kaya nga sinasabi sa Salmo 88 na lagi nating bigyan ng tunay na pagkadakila ang Diyos na siyang punong-puno ng kabutihang loob. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon, ito'y tinatawag na Benedictus, na kinakanta po ito sa panahon ng dasal sa pang-umaga sa Christian prayer o sa breviaryo. At itong Benedictus, ang orihinal na pagkasulat dito ay tinatawag po sa pangalan na Iologitas, na asali naman sa Latin na Benedictus, na ibig sabihin ang pagpupuri sa Panginoong Diyos dahil siya ay naglingap sa kanyang bayan. Dahil ang Diyos ay puspos ng kabutihan. Dahil ang Diyos ay siyang tunay na matapat sa kanyang pangako. Ang pangalang Zacarias ay nangangahulugan na hindi nakalimot ang Diyos o nakaalala ang Diyos. Si Yahweh ang Rias ay mula sa Karaya, mula po sa Yahweh. Ibig sabihin, hindi nakalimot ang Diyos sa kanyang pangako sa ating lahat. Hindi nakalimot ang Diyos sa lahat ng mga sinasabi niya na kanyang iligtas ang kanyang bayan. Hindi
nakalimot ang Diyos na kanya pong iligtas hindi lang ang hinirang na bayan sa Israel, ang sangkatauhan. Ibig sabihin, kasama na po tayo. Sa ating ebanghelyo ngayon, mayroon pong 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang pupuri ng Panginoong Diyos na ginawa ni Zacarias dahil siya ay makapagsalita na nung nabanggit niya ang pangalan ng kanyang anak na si Juan Bautista. Juan ang kanyang pangalan. Ang Juan sa Hebro ay Yehohanan. Sa Yohanan ay pinaiksi na pangalan ng Yahweh na atin pong makikita sa aklat ng Exodus Kapitulo 3, verso 14. At ang Yohanan, ibig sabihin mapagpala, pinagpala ng Diyos. Kaya pinupuri ni Zacarias ang Diyos. Ang pangalawang bahagi ay mula sa versikulo 71 hanggang 75 na may 2 bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa awa ng Diyos, versikulo 72, ang kanyang pagiging matapat sa kanyang tipan, versikulo 79, at ang kanyang pangako kay Abraham na kanyang tuparin, at ang kaligtasan laban sa kanilang kaaway. Kaya maglingkod si Zacarias para sa katwiran at kabanalan. Versikulo 75. At sinasabi niya, ikaw naman anak ay tatawaging propita ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon. Itong versikulo 76 hanggang 77 ay ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Sa buhay natin, parihas rin tayo, kagaya rin tayo ni Zacarias. Kuminsan, kagaya ni Zacarias, nag-alinlangan tayo, kaya hindi tuloy siya nakapagsalita. Ngunit noong kanyang tinupad na ang pangako ng Diyos, nabigyang pangalan ang kanyang anak na si Juan o Yehohanan, nabuksan ng kanyang bibig at siya nagpupuri sa Diyos. Lahat tayo ay unti-unti ring nabuksan ang ating mga puso, nabuksan ang ating mga isipan dahil nalaman natin na sa buhay, may pinagdaanan man tayong malaki at napakahirap. Nariyan pa rin ang Diyos at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Napasakit man ang mga pangyayari ngayong panahon ng pandemya, nadagdagan pa dahil sa mga bagyo at mga baha. Na dahil sa COVID-19, wala na pong pera, nadagdagan pa sa paghihirap dahil sa bagyong Udit. Mayroon pa siguro mga ibang mga pagsubok sa buhay narating sa buhay natin. Ngunit kung tayo ay naniniwala ng Diyos at dito sa ating mga puso, sa ating isipan, buong buo ang ating pag-ibig sa Kanya. Buong buo ang ating pagsuko sa Kanya. Buong buo ang ating pag-alay sa sarili natin sa Kanya. Dahil ang ating pananalig ay lalong lumalalim. Dahil ang ating pagmamahal ay siyang tunay na pinapahayag natin ngayong Pasko. Ang Pasko po natin. Ang ating pong Christmas ay hindi lang makikita sa mga pagbibigayan ng iba't ibang mga Christmas gifts o dili kaya ang mga tugtugin na masasaya dahil sa mga Christmas songs at mga awitin ng Pampasko. Hindi lang Christmas carol ang Pasko. Ang tunay na Pasko ay ang pagsintro sa atin dito sa ating mga puso na mayroong Diyos na tunay na umibig sa atin. At ang pag-ibig na ito ay kanyang pinapahayag na siya mismo ay nagbigkas ng kanyang salita at nagkatawang tao at nariyan ang ating pong Hesus Nazareno upang sumasa atin. Kay gaya ni Zacarias, purihin natin ang Diyos. Marami pong beses, marami pong mga panahon sa buhay natin, atin pong nakaligtaan ng Diyos. Hindi po natin siya nabigyan ng tunay na kahalagahan, pagpahalaga sa buhay. Dahil ang pinalagahan natin ay mga material na bagay, ang mga makamundo na mga bagay-bagay na kung minsan nagbigay lang ng panandaliang kaligayahan, pero hindi yan nagbibigay ng kaligtasan.
Pero ang Diyos, hindi pa rin nakalimot sa atin. Kung mayroon mang mga pangyayari na mahirap na tayo pinipitik ng Diyos, kung mayroon mang mga pagsubok sa buhay, at dahil dito kuminsan, tayo ay nawalan na ng pag-asa, kuminsan tayo napapagod na, pero sa totoo lang, pinapalakas tayo ng Diyos. Pinapalakas ang ating damdamin para sa Kanya. Pinapalakas ang ating mga isipan upang masintro sa Kanya. At marunong tayo na umunawa na ang lahat ng mga nangyari sa buhay ay dahil tayo'y ginigising. Ginigising upang tayo'y marunong umibig sa Diyos higit sa lahat. Upang tayo'y marunong magmahal sa ating kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Ito ang tunay na kahulugan ng Christmas. Ang Pasko ay ang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat. Pag-ibig sa kapwa-tao. Gaya ng pag-ibig sa ating sarili. Sapagkat ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pag-ibig. Pag-ibig at pagmamahalan na konkreto at madama, may ginagawa at isinasabuhay upang ating mapahayag sa buhay natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, verso 7, mag-ibigan kayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid ko, naway lalo nating isentro ang ating puso sa Diyos na umibig sa atin ng dakila at tunay at isa sa buhay natin sa ating buhay, trabaho at pamilya ang pag-ibig na ito. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa malapit na pagsilang ng manunubos, dumulog tayo kami sa iyo, Ama, upang pagkaluban mo kami ng biyayang bumubukal sa iyong mabubuting kalooban. Atin pong itutugon, O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at tanglawan ng iyong liwanag, talino at kalakasan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at bigyang lakas ang mga nanghihina. Pahilumin ang mundo mula sa pandemya, pasiglahin ang mga nagdadalamhati at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at basbasan mo ang aming mga anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Halina at dalhin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming namayapa. Pagkalooban mo sila ng awa at pagpapatawad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama namin, palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at pighati upang matularan namin ang iyong pagiging bukas palad sa panahon ng aming kaginhawaan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at pagmamahal upang tulad ni Maria, matanggap naming ganap ang Mesiya na aming pinanabikan, ang iyong anak at aming Panginoon Kristo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong mapalad.
at mga pusong tapat. Sa mulalim ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mulalim ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga aray namin ay iyong tanggapin, upang ang paghahain ay kapagpatawad ng mga kasalanan ay makapakinabangan namin. Pagandi pati nawa ito na aming panabikan, ang pagdating ng iyong anak, ng may dalisay na kalooban, sa pamagitan niya, pasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan, humitan sa Kristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propita. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanya inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbinyag. Ngayong pinaghandaan namin ng araw na kanyang pagsilang, kami nanabik at langing lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbunyi siyang kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilahan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagnunat sa bulag, sa kilay ay nagpanakad, at nakiramay sa lahat. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Malay, San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakalang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbiyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng pwesto.
Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa poon na darating. Kapayapaan atin ang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Mga paalala, ang pagdiriwang ng araw ng Pasko ay sa darating na Sabado. Sa gabi bago ang Pasko, ika-24 ng Disyembre. Biyernes, ang mga schedule ng ating mga misa ay ika-7 at ika-9 ng gabi sa pagdiriwang ng bisperas ng Pasko. At sa araw ng Pasko, Disyembre 25, ang schedule ng mga misa ay katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Ngayon po pasalamatan natin ang mga nag-alay ngayong ika-9 na simbang gabi. Barangay 393, Chairman Frederick Go. Barangay 392, Chairwoman Ana Corazon Arce. Balangay Bukluran, Lay Minister, Family and Life Ministry, Basic Ecclesial Community, Quiapo Church Responder. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ng aming pinagsaluhan ng iyong piging na banal, amin nawang pakinabangan ng walang kupas na bigay na walang mahal na pagsilang ng anak mong aming pinagdiriwang sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Panalangin kay San Roque, pinagpalang San Roque, Pintakasi na may karamdaman, lingapin po ang kapatid na sa banig ng karamdaman.
Ngayong pamagitan ng sidang makapanhin kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling Diyos pagkaantan na mas kalakmalmahalang krus. Ikailulhati na dyan sa langit, na nagpamagitan ni lubhang magaling, ialin po sa mga Diyos, ialin mo hinahing sa tulong po niyo makamit ang kagalingan naming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon Jesus, Diyo pong mga panalangin. Amen. Senyor, San Roque, manalangin mo po kami, upang kami adya sa salot ng COVID-19 sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor, San Roque, manalangin mo po kami, upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor, San Roque, panalangin mo po kami, upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman sa katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pagkikiisa sa banal na misa. Kayong narito, nakipagdiriwang, kayo nakiisa sa mitan ng live streaming at cross-posting na iba't ibang paraan at mga naglingkod ngayon. Salamat sa inyong lahat. 10 na ang mga nagbigay ng mga donasyon at tulong. Pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal pong Isus Nazareno, niyagmusta ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan ng liang katugunan, tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malaming imahen at dasalan. Sa pamagitan ng binisyon nito na may malang pangako na sa binyag, na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin Pong Isus Nazareno. Ilamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyam na araw na ating tutupdin, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating, ang lahat ay tubusin. Katapos nating manalangin, sa labas ng simbahay kakain, mainit na kape at kakanin, masarap na pampagising. Ting sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating, ang lahat ay tubusin. Sapagkat si Kristo'y darating,